Ayan, napaka-smooth. Ayan o. What's up mga padyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. For today's video ay featured natin tong bagong MTB ni Sagmit na si Sagmit Revelator na 2022 model. Built by ito mga padyak. Mamaya alamin natin yung mga nakalagay na components dito at kung sulit ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya, no? At syempre mga padyak, gaya pa rin ng dati, hindi natin makakalimutan na kunin yung timbang nito. Titingnan natin mamaya kung gaano nga ba siya kabigat. Pero bago nga lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna lang ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB na binabike check natin. So tara mga padyak, simulan na natin to. Alright mga padyak, ito na yung bike check natin dito kay Sagmit Revelator 2022 model. Mag-start na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame ay matte type na kulay gray. Tapos combination siya ng kulay orange sa kanyang pinaka-top tube dito. Sa pinaka-frame size naman ito mga padyak, ito ay size 17. Medium yung kanyang frame. Mula dito sa kanyang BB shell hanggang dito sa kanyang seat tube dito. Sa pinaka-wheel size naman ito ay naka size 29er yung kanyang wheel set, no? Tayo dito sa kanyang pinaka-down tube. Dito naman nakalagay yung Sagmit na brand name. Glossy type yung kanyang mga decals dito. Tapos yung kanyang frame ay matte type. Dito na natin makita yung pinakalagayan ng kanyang bottle cage. Ayan o, kitang-kita. Tapos may nakalagay dito na Ginel design. Tapos may mga logo dito. Ayan. Tapos sa pinaka-ICR naman niya, sa kanyang down tube din, dito dumaan yan. Sa right side na kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD dahil naka 1x lang to. Sa kabila naman ay meron din siyang ICR. Dito naman pinasok yung kanyang cable na para kanyang hydraulic brake sa likod. Naka-head tube naman ito ay naka-tapered. Ayan, kitang-kita. Yung kanyang head tube ay naka-tapered na. According kay Sagmit, ito ay naka size 44 to 55 mm yung sukat nitong kanyang head tube. Tapos sa pinaka-harap naman nitong kanyang head tube mga padyak, ay may nakalagay dito na logo ni Sagmit. Ayan o, kitang-kita. Kadalasan naman ito sa frame ni Sagmit, no, na may emblem dito. Tapos sa right side nito kanyang head tube ay may nakalagay dito na kanyang model name na Revelator. Ayan siya. Tapos mapunta tayo dito sa kanyang pinaka-top tube dito. Yung kanyang top tube dito, yung kanyang tubings dito ay manipis lang siya. Tapos medyo tumataba naman siya banda dito sa kanyang pinaka-head tube dito. Tapos may nakalagay dito na kanyang model name na Revelator. Ayan. Tapos may nakasulat din dito na Professional Edition dito sa kanyang pinaka-top tube, no. Tapos may mga decals dito at may nakalagay dito na hand-painted, welded. Kaya smooth talaga yung pagka-welding dito kay Sagmit mula dito sa kanyang head tube. Siyempre dito na sa kanyang seat tube, no. Hanggang hindi lang smooth talaga sa kanya ay dito sa kanyang BB shell. Ayan, kita pa natin. Pero matibay naman ito kanyang frame, no. Sabi ko nga kanina, ito ay naka triple butted aluminum alloy. Tapos sa pinaka-top tube niya, ayan o, may protector pa yan para dito sa kanyang seat tube. Kaya kung magtataas kayo ng seat post, dapat hanggang dito yung kanyang seat post, no, para hindi mabale yung dito sa kanyang seat tube. Okay, dito naman tayo sa kanyang pinaka seat clamp na ginamit sa kanya. Ito ay naka quick release, tapos naka alloy na rin yung kanyang seat clamp. 31.6 yung diameter nito kanyang seat clamp. Sa kanyang seat post naman mga padyak, ayan, kitang-kita, naka Sagmit Revelator na din na seat post to. 34.9 yung diameter nito. Tapos naka set back yung kanyang seat post. Magandang klase na rin to, no. Ayan, no, dalawang tornilyo na yung nagsusuporta dito sa kanyang saddle. Tapos may reflector na pa nakasama dito. Tapos sa kanyang pinaka-saddle naman dito, Sagmit na rin yung kanyang brand, no. Halos Sagmit na din talaga yung parts nitong si Sagmit Revelator. Ayan, wala siyang butas sa gitna. Malambot na rin yung kanyang saddle, no. Siguro kung mag-upgrade kayo dito, ito yung i-upgrade nyo kung hindi pa kayo komportable dito sa kanyang saddle. Tapos sa pinaka-release naman dito kanyang saddle ay nakabakal pa yan. Ayan, no, dumikit yung magnet natin. Ayan. Okay, dito naman agad tayo dito sa kanyang pinaka drivetrain setup. Ito pala ay naka 1x12. Ayan, kitang-kita. Tapos sa pinaka-RD niya, ayan, SRAM SX din yan. Tapos sa pinaka-pulley niya dito ay syempre naka-overrest na rin to. Ayan, dalawang overrest na pulley dito. Tapos sa pinaka-cogs naman na ginamit sa kanya ay naka-SRAM na rin to, no. Tapos sa pinakamaliit nito ay 11 teeth. Yung pinakamalaki nito ay 50 teeth. 11 to 50 teeth na cassette type itong kanyang
cogs. Tapos yung ngipin naman ng bawat cogs niya ay ilalagay ko na lang sa screen para malaman nyo rin, no? Tapos yung pinaka RD hanger niya dito o yung kanyang pinaka dropout ay replaceable naman. Kaya kung mabali man to ay pwede nyo itong mapalitan. Tapos sa pinaka chainstay naman itong si Sagmit Revelator na frame may nakalagay dito na brand name na Sagmit. Ayan, kitang kita. Tapos sa pinaka stay niya may mga decals dito at yung kanyang model name na Revelator. Ayan. Sa kanyang frame ay wala na din siyang stay bridge at wala na din siyang chain stay bridge dito. Tapos sa pinaka chain naman na ginamit sa kanya, SRAM na rin to. SRAM Eagle yung ginamit sa kanya. Missing link na rin to. Kaya kung magpapalit kayo ng chain dito o kaya maglilinis kayo ng iyong chain ay hindi na kayo mahirapan sa pagtanggal dito, no? Siyempre sa kanyang crankset naman ay naka SRAM SX din yan. Tapos naka hollow tech yung kanyang crankset. Tapos naka Eagle Technology yung kanyang crankset, no? Tapos naka 34 teeth na bakal yung kanyang chainring, narrow wide yung kanyang chainring mga kapadyak. Naka center lock yung kanyang chainring, naka direct mount. Tapos sa kanyang bottom bracket naman ay naka SRAM din yan syempre. Ayan. Kaya smooth na smooth talaga yung ikot nito. Ayan siya, no? Okay. Dito naman tayo sa kanyang pinaka shifting performance. Dahil naka 1x lang to, sa kanyang RD naman tayo. SRAM SX Eagle yung ginamit sa kanya. Oversize yung kanyang pulley. Tapos naka 12 speed naman dito sa likod. 11 to 50 teeth yung pinaka ratio dito. Tapos sa kanyang chain naman na ginamit, SRAM din to. Tapos sa crankset naman niya, SRAM din to mga kapadyak. Kaya match na match talaga yung drivetrain nito. Ito yung kaya shifting mga kapadyak, ha. Yan. Ayan, napaka-smooth. Responsive, super responsive nung kaya shifting, no? Hindi pa gaano nakatuno na maayos, pero smooth na rin yung shifting mga kapadyak. Ayan, oh, kitang-kita naman. Ayan, walang kahirap-hirap na umakyat sa 50 teeth. Medyo nahulog lang yung kadena niya mga kapadyak, oh. Ayan, oh, nahulog yung kadena niya na dito pag binaback pedal nyo niya sa pinakamalaking cogs niya. Ayan, pero umakyat naman siya agad. Pero overall, smooth shifting naman talaga itong si SRAM SX Eagle. Wala akong masabi. Okay, dito naman tayo sa kanyang pinaka wheelset na ginamit sa kanya. Sabi ko nga kanina, ito ay naka size 29er na wheelset. Tapos mapunta tayo dito sa kanyang pinaka rims na ginamit sa kanya. Ito ay naka WTB na rims. Ayan, oh, kitang kita. Pang 29er na wheelset to. Wide rims, itong kanyang rims mga kapadyak, ha. Naka double wall na rin to. Alloy na rin yung kanyang rims. Pinaka spokes naman na ginamit sa kanya ay bakal pa. Ayan, oh, bakal pa yung kanyang spokes. Pero 32 pieces yung bilang nitong kanyang spokes, no? Tapos may reflector pa nakasama dito. Pinakagulong naman na ginamit sa kanya, skin wall tire na CST Patrol. Ayan, kitang-kita. May lapad to na 29 by 2.40. Ayan, talagang malapad talaga to. Masarap ipang trail to mga kapadyak. Tapos ito yung lapad na 29 by 2.40 dito kay Sagmit Revelator. Siguro kung ako tatanungin, max tire na to para dito sa kanyang frame, no? Kasi medyo masakit na dito, baka tumama na to. Pati dito sa kanyang chainstay. Ayan siya. Tapos mapunta na naman tayo dito sa kanyang hubs na ginamit sa kanya. Ito ay naka Sagmit Evo 3 na hubs. Tapos syempre, alloy na yung kanyang hubs. Hindi lang natin maabot. Naka seal bearing, 6 pulse na yung kanyang hubs. Ito naman yung kanyang sound check. Ayan, oh. Turog mayaman talaga to mga kapadyak, ha. Ayan. Sa fork naman na ginamit sa kanya, syempre, Sagmit na rin yung ginamit sa kanya. Sagmit Evo 2 na air fork. Tapos naka 32mm yung kanyang stanchion. Tapos naka 100mm naman yung pinaka-travel nito. Naka air suspension na rin ito mga kapadyak, ha. Itong kanyang fork, hindi to pwedeng gamitin sa downhill, no? Dahil naka 100mm lang to. At nakalagay na din dito na warning sign na bawal talagang gamitin sa downhill itong kanyang fork. Cross country lang talaga yung discipline nito mga kapadyak, ha. Tapos sa pinaka-axle naman nitong kanyang fork ay naka true axle na rin to sa harap. Tapos Sagmit Evo 3 na hub, naka seal bearing, alloy yung kanyang hubs. Sa spokes naman na ginamit sa kanya ay
bakal yung kanyang spokes, 32 pieces. Sa rims naman na ginamit sa kanya ay WTB STX I-23 na wide rims. Ayan, kitang-kita. Yung kanyang gulong na CST Patrol. Skin wall na rin to. Tapos napunta naman tayo dito sa kanyang pinaka brakes na ginamit sa kanya. Ito ay naka hydraulic brakes. Ang brand niya ay Shimano. Ito yung Shimano MT200. Tapos naka post mount na rin yung kanyang braking mount dito sa kanyang fork na Sagmit Evo 2. Tapos sinamahan pa to ng 160mm na rotors. Kung hindi ko nagkakamali ay Sagmit na rin yung brand nitong kanyang rotors. Naka 6 boss na rin to mga padyak, oh. Maporma na rin yung kanyang rotors, no. Ito rin sa likod ay naka Shimano MT200 na hydraulic brakes din to. Tapos naka true axle na rin dito sa likod. Naka 160mm na rotors. Naka 6 boss na rin yung kanyang rotors mga padyak, ha. Tapos mapunta naman tayo dito sa kanyang pinaka cockpit setup na ginamit sa kanya. Yung handlebar nito ay alloy na rin to, syempre. May haba to na 720mm. Ito kanyang handlebar. Tapos yung brand naman nito ay syempre, Sagmit Revelator din to. Sa pinaka-stem naman na ginamit sa kanya, naka-short stem to, Sagmit na rin yung kanyang brand. Tapos naka 31.8 yung kanamping niya dito. Tapos naka Shimano MT200 na brake lever para sa likod. At yung kanyang SRAM SX na shifter para sa kanyang RD. Pang 12 speed na rin to. Sa handle grips naman na ginamit sa kanya, ito ay naka-rubber na handle grips. May bar end na rin to sa dulo. Dito na sa kabila ay naka-rubber na handle grips din to. May bar end din yan. Tapos yung kanyang Shimano MT200 na brake lever para naman to sa harap. Kung mapapas nyo dito ay wala siyang shifter para sa kanyang FD dahil naka 1x lang to. Pero sa mga nagtatanong dyan kung pwede pa tong lagyan ng FD, kung gusto nyo mag 2x o kaya naman 3x, pwede naman dito. Dahil meron naman siyang stopper dito sa kanyang frame. Ayan o, kitang-kita yung nakabilog. Pero kung ako tatanungin mga padyak, okay na tong setup niya na 1x12 speed, SRAM SS pa yan. Kaya solid na to kanya drivetrain. Okay mga kapadyak, sa tibaw naman itong si Sagmit Revelator 2022 model, built by ni Sagmit. Nakaset yan sa kilogram. In 3, 2, 1. At yung nakuha natin ay almost 13 kg. Medyo baga na rin to mga padyak, ha, para sa isang alloy na MTB. Kayo mga padyak, anong masasabi nyo? At yan yung bike check natin dito kay Sagmit Revelator na 2022 model. Anong masasabi nyo sa specs nito mga padyak? At yung price pala nitong si Sagmit Revelator built bike dito sa 1010 Bike Express ay 35,000 mga padyak, ha. Dito lang yan kay 1010 Bike Express. Ilalagay ko lang yung kanilang FB page sa description box below at yung kanilang contact number. Para kung sakaling interested kayo dito ay Sagmit Revelator na built bike, ay mag-message lang kayo sa kanila. Sa kanyang presyo, sobrang sulit na nun, no? Dahil naka SRAM SX na group set yan, naka air fork pa yan. Siguro kung bubuo kayo ng ganito sa ganitong presyo, hindi kayo makakabuo nito mga padyak, ha? Dahil lalo na ngayon, mahal na yung mga parts ngayon. Pero dito kay Sagmit Revelator, sulit na sulit talaga yung pera mo dito. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin na kaganitong si Sagmit Revelator. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.